Nauna na naming ipinakita sa inyo ang first batch ng lucky couples na nag-comment at aming napili para sumabak sa Hako Challenge Valentine's Edition mula sa Capiz at Iloilo. Ngayon naman, samahan nyo kami sa General Santos City. Tara! Po. Working student po ako sa auntie ko. Tapos siya po mangingisda. Dito po kami nagkakilala. Hindi po ako nakapagtapos. Nagkaano na po kami, nabuntis. Kaya ganun po, stop. Nagsama na po kami. Sa amin po, wala po akong masabi kasi nga po, lahat po income, binigay niya, hands-on po siya sa amin. Yun po ang, kaya po nagtagal kami kasi nga po, understanding. Di po siya yung vision niya, maputol, hands-on lang talaga sa amin. Yun lang po ang anak ko sa kanya. Tingnan ko po siya sa pag-aaral ng college. Napusuan ko po siya. Tapos siguro gusto niya sa akin. Yun po na nabigay niya yung hiningi ko. Pinili siya na yung auntie niya mag-aaral o ako. Ako yung pinili niya. Pinakasalan ko po siya. Bulan-bulan po ako nandun sa laot. Isang bulan, 20 days bago ako makauwi dito. Hindi ko masyado makasama ang pamilya. Focus na po ako mag-isda para sa kanila. Yun lang. Kung negosyante talaga ako, ma'am. Kahit konti lang, ma'am. Kaya ayaw niya pong payagan magtinda pero gusto ko talaga po kasi nga po 4 yung estudyante ko. Pang araw-araw lang talaga yung iniisip ko. Bago lang kasi namin yan nalaman, ma'am, na ganyan na pala kalala yung sitwasyon niya. May brain tumor po siya. Nag-trigger yan, ma'am, 14 years old siya. Pero baby pa lang, nandyan na pala. So hindi namin alam. Hindi po siya namin napacheck up. Kasi nga po ayaw niyang sumama. Last year lang po, nasugod naman siya sa ospital. Kasi nga po, 7 beses siya nagka-seizure. Oo. So doon po namin nalaman na lala na pala. Malaki na yung tumor niya sa niya. Tapos hindi pwedeng operahan. Kahit sana lang. Last decision po, radiation. Kahapon po, first day niya. Napunta po kami sa ospital po, CT scan niya. Doon po kami napasok po yung kasamahan din namin doon po. Sinabihan niya kami kung pwede ba kami, kung gusto ba namin. Siyempre, sino pa namang umayaw dito po, di ba? Kaya nag-go ako, pero hindi ko po talaga ini-expect po, ma'am. Hindi po talaga nga makapasok kami. Ang sa akin lang nga, kung para sa amin, kung hindi, okay lang din po. Para naman po talaga sa amin. Kasi nga po, siya yung lumapit sa amin na nandun lang po kami sa ospital. Kaya, grab talaga namin po. Kahit po, sabi ko nga po sa kanya, mahirap man ang sitwasyon natin, pero hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Paano niyo po sineselebrate bilang mag-asawa po ang Valentine's Day? Dito lang po. Ang asawa na kami, wala pa. Sir, wala talaga. Maminsan lang talaga kasi nga po nasa sa laot po. 1 month siya po bago siya umuwi dito. Ilang days lang, 3 days, 4 na araw, babalik na naman siya po. Wala po talaga kami. Never niyo pa, sir, na i-date si ma'am sa Valentine's? Hindi. Gusto ko sana po, pero inuuna ko talaga po yung mga anak ko. Palagi ko talagang sinasabi sa'yo, sa hirap o marangyang buhay, kapit kamay tayo. Yun lang. Stay. Sabi ko sa'yo, huwag kang tusoko sa nangyayari sa atin. Kung ano man yun, tanggapin na natin yun. Dahil lumating na yun na ganyan ang anak natin. Huwag kang susuko. Dito pa rin ako. Focus lang. Salamat. Dito lang panganap. Nakikita kami ng misis ko noong 1997 sa Kimball Plaza. Doon kami nag-umpisa. Siya ay isang regular employee. Tapos ako isang merchandiser So doon kami nakilala. Niligaw sa kanya. So nag-propose ako. So napakasal kami noong year 2000, November 2018. Yung
bago pa lang kami nagsama, ma'am, nag-start talaga kami sa mahirap na kasi yung baon sa utang, yun, napakahirap talaga ng buhay, ma'am. Tapos palipat-lipat kami ng bahay. Mga anak namin, pinag-aral namin, tapos maagang nag-asawa, yung ganyan, ma'am ba. Tapos yun, napakahirap talaga, ma'am, kasi nawalan ako ng trabaho kasi yung trabaho ko, ma'am, yung kumpanya nasunog din. Kaya yun, nag-start na, naghanap na naman, tapos nag-alaga ng bata, yun, hanggang naging housewife. Siya na lang yung nagtatrabaho, ma'am. Tapos ito yung pinakalala ni ma'am, yung nasunog yung bahay namin. Lahat na napundar namin, ma'am, lahat ng mga gamit namin, saka yung tindahan namin na ang start ng kapital namin nun, utang din, tapos nasunog din lahat. Napatakbo lang kami, ma'am, maskin damit, wala kaming dala. Tapos yung mga kapitbahay namin, mga kakilala namin, nag-alalay sa amin, binigyan kami ng mga relief goods. Ito yung mga damit namin, mga relief goods yan lahat. Tapos itong bahay namin na maliit, donasyon ng namin, parinti namin yung ma'am, yung sa taga-Baluan. Sila ang nagawa niyan lahat. Yung mga materialis, sila lahat nag-provide. Ano po yung pangarap po ninyo, ma'am, sa pamilya po ninyo? Yung makapagtapos yung mga anak namin sa pag-aaral, ma'am. At may kunting negosyo, yun lang, ma'am. Yung normal na buhay lang, ma'am. Ang sabi ko sa mga anak ko, pag-aral kayo mabuti kasi end of the day, kayo lang ang makabenefits yan. Hindi kami nakapatapos ng college, ang sa akin lang, kahit magsikap akong lalo, basta magkatapos lang kayo. Kaya ako, pasalamat ako sa iyo na andyan ka sa laging tabi, sumusuporta sa akin, kahit minsan pagod na ako. Pagdating ko dito, mayroon ng pagkain na dyan sa lamisa, so kakain na lang ako. O things na ganito ang asawa ko. Masaya naman rin na kami dalawa ngayon kasi nagmahalan kami. Maraming salamat din sa mga effort na ginawa mo para sa amin. Kahit pagod ka na, trabaho ka pa rin ng trabaho para makapagbigay ng pera para pambili ng mga kailangan natin. Hindi ka pa rin sumuko kahit anong nangyari sa buhay natin. Dati mang magkaibigan kami. Ako yung tulay at siya ang tinutulungan ko sa kaibigan ko dati. Kaya ngayon kami ang nakatuluyan. Nagustuhan ko lang siya na parati siya pumupunta dito. Parang gusto niya na ako ba na kahit ganito ako, ginaano pa niya ako, ganun lang po. Yung kaibigan niya noon, yun ang sana yung masyuta ko. Pero nakita ko siya, ito na lang, si Diapix. Pag magtanong ako sa kanya, napunta ka dito sa bahay, pupunta siya. Kasi yung isa, yung kaibigan niya, hindi ko kasi yun nakita lagi. Kamusta po yung buhay mag-asawa for 7 years? Okay naman, Okay, pero meron pa ring away. kahit mahirap. Yung mga budget dito, mga pagkain, lalo na yung PWD ko, kinahanglan pa rin dyan ng gatas eh. Kasi palagi po yung lumalabas na walang damit. Naaawa kasi ako. Ano po yung nangyari, ma'am, sa mata po ninyo at dyan po sa braso po ninyo? Ito, nasunog ito sa digastob na libomba, yung sumabog, yung bumuo sa akin yung gas ba. Na abang yung mata ko, inborn kasi ito yung pagpanganak pa. Sir, hindi po naging hadlang yung ano po ni ma'am, no? Yung physical aspect po niya, yung feature po niya, doon kung bakit niyo po siya nagustuhan. Okay naman po siya. Wala namang kunting away, bati agad. Pero normal lang yan sa mag-asawa, mag-awayan. Mahal ko siya kahit nag-aaway kami, mahal ko rin siya. Kamusta po ang financial ano po ninyo sa bahay? Minsan wala, minsan meron. Tagal-tagalan ako minsan, walang trabaho. Makakuha ako ng tambay, 1 buwan bago makakita ng trabaho. Yan ma'am, ikaw, paano na kayo nakaka-survive po? Paano niyo po nababudget yung ibinibigay po na yung maliit na kita ni sir? Magtila ko ng mga ukay-ukay. Pinapost ko rin ba para at least kung maubusan kami ng pera, meron kaming mapalit na bigas. Salamat kayo, Day, na ako na asawa. May tinabangon dyan ka sa kuwa. Hindi ko nang pasagdan, magsakit ko, dure. Hindi kong patimanon, hindi ko nang biyaan. Ako po John, pasalamat po ko sa imo, mising ingon anak ka. Kabalo mo ko sa imo, nakapoy ka po maminti. Pero sabton ang tapod minimo kay ako di pagbiya lalim na napot ay mga anak dili na timanon ako. Maura po na ako love ta ka kaayo. Maura po gid na ako mahatag mahangyo sa imo.
7 taon na po kaming mag-asawa. Nagkakilala kami ng aking asawa kasi sa isang pribadong kumpanya na pinagtatrabahuhan namin. Ako po ay isang front desk sa information po, taga-tanggap ng may mag-check-in. Tapos pag may maligo sa pool, nag-collect din ng entrance. Tapos yung asawa ko po ay isang waiter. Doon po kami nagkakilala. Tapos nagka-develop pa. Yung una-una pa lang po, hindi ko pa siya masyadong napansin. Nagkatagalan na, nag-ilang taon na, medyo parang na-develop na rin ang tingin ko sa kanya. Kaya doon, 2017, sinimulan ko na po siyang niligawan. Hanggang doon po, sinagot niya naman po ako. Hanggang doon po, tapos ng isang taon, nag-propose na po ako sa kanya na magpakasal na po kami. Palagay yung loob ko sa kanya, ma'am. Tapos, mabait siya. Tsaka nakikita ko responsable siya. Tsaka mabait siya sa magulang niya. Doon ko nakita yung parang ito yung makakasama ko habang buhay. Kumbaga yung kalooban ng Panginoong Diyos, may pananampalataya po siya. Kaya yun po yung nagustuhan ko sa kanya. Yung challenging po sa aming mag-asawa, yung magkakasakit yung anak namin. Kasi ang hirap po, yung ma-ospital pa lang, tsaka yung sabay-sabay silang mga anak namin, ang hirap. Kasi bukod sa ang mamahal ng gamot tsaka ospital, hindi mo alam kung saan kukuha nung pambili ng gamot, yung bayad sa ospital, yun po. Iyak ako. Kasi yung panganay namin, muntik na kasi yung mawala sa amin din kasi nung bakal na mesa. Sobrang hirap po. Halos isang buwan kami sa ospital, kaya doon po, ang hirap. Pero mabuti sa awa ng Panginoong Diyos, nalampasan namin yung mag-asawa na magkasama. Kaya nagpapasalamat po kami sa Ama, sa Panginoong Diyos na nalampasan po namin yun at nailigtas yung anak namin. Yun po yung pinaka-challenging na naranasan po namin mag-asawa. Sa hirap ng buhay, may awa man din ng Diyos na binigay niya rin po sa amin yung mga pangangailangan namin. Manghirap po kasi yung saan ka kukuha ng pangangailangan mo. May sweldo ka din pero minsan kulang. Pero sa tulong at awa ng Panginoong Diyos, malalampasan mo yun. Minsan pag wala po siyang pasok, tricycle driver po siya para... Napanalunan din namin yung tricycle. Binigay din ng kasama ko, binigyan niya ako ng balato na nanalo siya. Yun, pagkatapos binili ko ng tricycle para mayroon kaming magamit kasi ang marami na kami, 4 na kami, hindi na kami makasya sa isang single na motor. Pagtapos ko po ng trabaho ng gabi, extra po ako mamasada ng tricycle para mayroon din akong maiuwing pang baon ng mga anak ko at pang ulam na rin. Nagpapasalamat sa iyo Langga na ang mga bata hindi mo pinababayaan. Binabantayan mo sila ng maayos, napaliguan, ganon. At sa paggising namin, nakaluto ka na. At yun, maraming salamat sa pagmamahal na binibigay mo sa amin. Salamat din Langga sa pangunawa, sa paggabay sa mga bata din. Mahal na mahal ko kayo na mga bata. Siyempre ikaw, salamat sa pangunawa mo. Minsan di tayo nagkakaintindihan din. May mga bagay na hindi tayo naintindihan. Pero sana, kapit lang tayo. Yung pananampalataya natin, doon tayo kumukuha ng lakas. Mahal na mahal kita. Dito po may project po yung Vicente Lao, tulay ginawa dito. Tsaka ako nakarating dito kasi yung guard dati dito this is po ako yung pumalit. Doon kami nakakilala po. Siyempre maganda, mabait. Minsan lang po bungangira, ganun lang po. Mabait po, tapos pumupunta po sa tindahan, bumibili. Nagpakilala po siya na ganun, tagasan siya. Ayun po, nagkakilala kami ng matagal at doon po ako na-develop sa kanya. Sa 11 years po na pagsasama po ninyo bilang mag-asawa po, ano po yung mga challenging moments po na yung na-experience ninyo na parehas nyo pong kinakaharap mag-asawa? Pero una-una po yung financial. Bago lang nag-increase yung sahuran dito sa hirap talaga pagkasyahin yung sahod ng isang security guard po para sa pamilya. Yung gas pa lang papunta doon, parang kukulangin talaga. Nahihirapan talaga kami. Dati po kasi akong
nag-try ako, sumubok ako papuntang ibang bansa. OFW po. Opo, bali 1 year and 6 months lang po ako doon. Tapos nagkasakit po ako doon. Yun po yung parang ang laking ano po sa amin. Nagkasakit ako doon, bali. At sawa naman ng Diyos, mabait yung amo ko. Pinauwi naman niya ako dito. Yun yung napakalaking ano sa amin. Yung nagkasakit po ako doon. Siyempre pag may pamilya ka, gawin mo na lahat para sa kanila. Hirap naman talaga pag makita mo may hirapan pamilya mo. Kaya magtatrabaho ako doon. Pag rest day ko, punta naman ako dito sa farm, doon sa may palayan namin. May harvest ng konti. Bago kami makapunta ng city. Sa anak po ninyo, ano naman po yung pangarap po ninyo? Pangarap ko na lang po sa kanya, kaya nga kami nagtatrabaho para makapag-aral siya, makapagtapos. Hindi po siya matulad sa amin na ganito po. Nag-aaway pa po ba kayo? Opo, always. Hindi naman mawawala yan. Away ngayon, mamaya okay na. Paano nyo po nasusolve? Kasi kilala na namin ng isa't isa eh. Medyo matagal na po kami. Alam na namin kung sino yung mali. Manahimik na lang para hindi na mas lumaki yung usapan. Sa 11 years po ba nakapag-celebrate na kayo ng Valentine's Day po? Na-date mo na ba siya, sir, si ma'am? Hindi pa. Nagbigyan ko lang siya ng maliit na gift pero hindi po siya nalabas doon sa ganon. Ikaw, ma'am, dream mo ba na magkaroon ng Valentine's Day? Opo naman, kahit sino. Dahil sa walang pera, okay na lang po na ganito na lang. Always naman po magkita-kita. Kaya yun ang importante. Oo po. Kaya ayos na lang din po. Ton, sana kahit gaano kahirap, huwag kang susuko. Kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kang susuko. Salamat sa lahat. I love you. Yun lang. Dok yung tawag ko sa kanya. Dok, kahit ganito, minsan nag-aaway tayo pero alam mo naman gaano na tayo katagal pero nananatili pa rin tayong matatag po. At saka mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin yung babaeng mahal ko. I love you too. I love you too. Years kaming kasama. Nag-inuman kasi sila sa chill lang. pinsan ko. Doon kami nakakilala. Siya lasing. Tapos kinuha yung wallet niya sa pinsan ko, binigay niya sa akin. Doon kami nakakilala. Siya lahat gagawa ng gawaing bahay. Simula na nag-aral ang anak namin, siya po ang laging gumising na maaga para mag-prepare ng food. Siya po. Ang nagustuhan ko lang yung lahat na kuwan niya, gusto niyang bawal. Yung, lalo na yung mag-inom. Lagi siyang galit eh. Yun nakuha ko, yung lahat na bawal, sinusunod ko po. Sa simula, palagi kami nag-aaway. Pero sa ngayon, hindi na. Nakapag-adjust na naman ako. Yung pagdating ko po sa trabaho, lasing siya. Lagi lang, pag mali mo, adjust ka na lang. Kaya mahirap lang, laging away. Tapos, meron din akong kamali. Ako na naman na-adjust. Lalayo konti. Yun, problema. Pagbalik, lasing na naman. Away naman. Bakit po sa tingin po ninyo nagbago po kayo? Kasi meron na kami bata, isa na pinalaki. Tuwing Valentine's, ma'am at sir, nakakapag-celebrate po ba kayo? Wala po. Busy. Busy sa trabaho. Ano po yung sekreto po ninyo? Bakit po kayo tumagal for 22 years? Tiis at syaga lang po, ma'am. Para mag-long yun ang relationship. Iwas lang sa kuan, tapos pag galit ang isa, ako na lang iwas para wala ng gulo. Hapon mula sa General Santos City. And syempre, again, magpapahakot challenge Valentine's Day edition tayo. Kasama sina Senator Raffy Tulfo at si Congresswoman Jocelyn Tulfo. And of course, same rules po tayo. 3 minutes and then the last minute, yung mga asawa po nila ang magiging booster nila. So, maghakot challenge na tayo dito sa General Santos City.
So, magiging 4 minutes in total po ang inyong Hakot Challenge. Hakot Challenge, Valentine's Day Edition. In 3, 2, 1, go! Yes, love it. Ang galing, ang galing. Okay. Ang galing ni Madam, no? Go! Tulungan mo na yung asawa mo! 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Automatically, may 2 sacks of rice na si Madam. Tablet for you. Love them. Go! Tablet. Amazing. Mama, ayan. Congratulations po. Go! Today is laptop day. Yes! Congratulations. Go! Aside po doon sa binigay po ni Ma'am Maricel at ni Senator Raffy, ngayon naman po ititreat niya po kayo for makeovers. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in action. Kakampi ng naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Raffy Tulfo in action. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting rap
Rafi Tulfo. Handa kang pakinggan, handa Dahil kabilin-bilinan ni Senator Rafi na maliban sa Hakot Challenge, syempre, since Valentine's Day po, tayo po ay magde-date. So, naghanda rin po si Idol. Ayan, sir. Happy Valentine's Day po sa inyo at sana na-enjoy nyo po tong Hakot Challenge na Valentine's Day edition. Handog ni Senator Rafi Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Rafi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan. Dahil merong Rafi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik.